Guys, good news! Ayon sa huling balita ng Philippine News Agency na nakafocus ngayon ang Japan sa Pilipinas upang magbigay ng karagdagang tulong para sa mamamayang Pilipino. Nais ng Japan at Pilipinas na pagtibayin pa ang relasyon ng dalawang bansa lalo na pagdating sa ekonomiya. Pinalawak ng kumpanyang Hapones ang operasyon sa Pilipinas gamit ang 1.8 bilyong piso na pamumuhunan. Ang pinalawak na paggawa o paggawaan, ipinagkaloob ng PISA Director General Tereso Panga ang sertipiko ng pagpaparehistro kay PIMS President Tetsuya Matsusaki para sa bagong 1.8 bilyong pisong pamumuhunan. Ang bagong pamumuhunan ay magpapalawak sa operasyon ng paggawa ng PIMS sa Cavite Economic Zone. Ang kumpanyang Hapones na PIMS Corporation ay pinapalawak ang operasyon nito sa paggawa sa Pilipinas sa pamamagitan ng karagdagang 1.8 bilyong pamumuhunan. Ayon sa Philippine Economic Zone Authority, layunin ng proyekto ng pagpapalawak na pataasin ang kapasidad ng produksyon ng medical equipment suspension assembly sa pasilidad nito sa Cavite Economic Zone. Noong Pebrero 13, nilagdaan ni PISA Director General Tereso Panga at PIMS President Tetsuya Matsusaki ang kasunduan sa pagpaparehistro ng proyekto ng pagpapalawak. Ayon sa PISA, ang proyekto ng pagpapalawak ay inaasahang lilikha ng mahigit 200 trabaho at idinagdag na magsisimula ang operasyon ngayong buwan ng Pebrero. Bukod sa pagpapalawak ng produksyon, makikipagtulungan din ang kumpanyang Hapones sa mga universidad upang sanayin ang mga kabataan sa advanced prototyping na magpapasulong ng inobasyon sa sektor ng paggawa. Nasa 3 bilyon ang kabuuang puhunan ng PIMS sa Pilipinas noong Disyembre 2024. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-unlad at reformang pang-ekonomiya na nagtutulak ng interes ng mga Hapones sa Pilipinas. Ayon sa Embahada ng Japan sa Maynila, lumalaki ang interes ng mga kumpanyang Hapones sa paggalugad ng mga oportunidad sa Pilipinas dahil sa matatag na paglago ng ekonomiya at mga reformang pang-ekonomiya ng bansa. Sa isang pagtitipon sa Japanese National Day sa Taguig City noong Huwebes, binigyang diin ni Japanese Ambassador Indo Kazuya ang pagpapasa ng corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Ayon kay Endo, sa larangan ng ekonomiya, patuloy na lumalago ang Pilipinas. Pinapagaan ang mga restriksyon sa dayuhang pamumuhunan at mas dumarami ang kumpanyang Hapones na interesado sa bansa. Sa sektor ng consumer retail, lumawak din ang presensya ng mga kumpanyang Hapones tulad ng Uniqlo, Daiso, at ang kumpanya ng kasangkapan at interior na Nitori. Layunin ng Pilipinas na makaakit ng mas maraming lokal at dayuhang mamumuhunan sa pamamagitan ng Create More na ginagawa ang sistema ng insentibong buwis na mas globally competitive, investment-friendly at predictable. Naipasa ang batas noong Nobyembre at nilagdaan ang Implementing Rules and Regulation or IRR nito noong Pebrero 17. Sinabi rin ni Endo na patuloy na makikipagtulungan ang Japan sa Pilipinas sa pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya, kabilang ang mga proyekto sa Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway at Davao City Bypass. Inaasahan din ng embahador ang pagtaas ng pamumuhunan mula sa Pilipinas patungo sa Japan habang lumalalim ang ugnayan ng dalawang bansa. Sa pangmatagalang panahon, umaasa akong mas maraming pamumuhunan mula sa Pilipinas ang papasok sa Japan habang lumalawak ang pagtangkilik sa pagkaing Pilipino at iba pang produkto sa Japan, anya. Bukod sa lumalakas na ugnayang pang-ekonomiya, binanggit din ni Endo ang pagdami ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Noong 2024, higit sa 800,000 Pilipino ang bumisita sa Japan, habang 388,316 Hapones ang nagpunta sa Pilipinas na ginawang top 3 source market ang Japan para sa mga dayuhang turista sa bansa.
Inaasahan namin na mas marami pang Pilipino ang bibisita sa Japan, ani Endo. Sa hinaharap, plano rin ng Embahada ng Japan na palakasin ang sistema ng pagbibigay ng visa sa pamamagitan ng bagong visa center upang lalo pang mapalakas ang pagpapalitan ng mamamayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang PITSA inaasahang makaakit ng mas maraming mamumuhunan matapos ang pagpirma sa Create More IRR. Inaasahan ni PISA Director General Tereso Panga na mas maraming mamumuhunan ang magtatayo ng negosyo sa economic zone sa buong bansa matapos ang formal na paglagda sa Implementing Rules and Regulation or IRR ng Create More Act. Ayon kay Panga, nagbibigay ang IRR ng malinaw na patnubay para sa maayos na pagpapatupad ng batas. Isa itong produkto ng pagsisikap na tiyak na makakaakit ng mas maraming interes sa Pilipinas at magbubukas ng maraming oportunidad sa pamumuhunan. Noong Pebrero 17, pinangunahan ni na Finance Secretary Ralph Recto at Trade Secretary Maria Cristina Roque ang pagpirma sa Create More IRR. Sinabi ni Panga na ang IRR ay susuporta sa layunin ng PISA na palakasin ang pag-unlad ng pamumuhunan, isulong ang kaunlaran sa mga lalawigan at lumikha ng mas maraming trabaho. Bago pa man ang pagpirma ng Create More IRR, lumagda na ang PISA sa kasunduan sa pagpaparehistro sa Japanese manufacturer na PIMS Corporation at Memorandum of Understanding kasama ang Carl Group Holdings Corporation para sa pagpapaunlad ng pharmaceutical ecozones. Sa ilalim ng kasunduan sa PIMS Corporation, palalawakin ng kumpanyang Hapones ang paggawa ng high technology products para sa electronics, automotive, medical at semiconductor industries sa Cavite Economic Zone. Samantala, ang kasunduan sa KJHC ay layuning hikayatin ang mga mamumuhunan, tagagawa at research institute sa PISA Pharma Ecozones na maging sentro ng pamumuhunan para sa medical innovation, pharmaceutical production at healthcare-related industries. Ayon sa PISA, ang pagkikipag-ugnayang ito ay tugma sa inisyatibo ng PISA na palakasin ang lokal na produksyon ng mga ecozones upang mabawasan ang pagdepende sa mga inaangkat ng produkto, lalo na sa sektor ng medisina at parmasyutiko. 20 na pabrika mula Japan interesado sa oportunidad sa Pilipinas. Ang misyon ng Japan, tinanggap ng PISA ang delegasyon ng mga negosyanteng Hapones na naghahanap ng oportunidad sa Pilipinas sa larangan ng manufacturing. Humigit kumulang 20 kumpanya ang nakipagpulong kay PISA Director General Tereso Panga at iba pang opisyal upang pag-aralan ang posibilidad na pagnenegosyo sa bansa. Ayon sa PISA, bahagi ng inbound mission mula Okayama, Japan, ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Maynila at Tokyo. Simula pa noong 1995, ang Japan ang nangungunang investor sa PISA Ecozones at malaki ang kontribusyon nito sa electronics, automotive at industrial sectors ng bansa. Handa kaming palakasin pa ang aming kolaborasyon upang makahikayat ng mas maraming kumpanyang Hapones na mamumuhunan sa Pilipinas, ani Panga. Sa kasulukuyan, mayroong higit 800 na kumpanyang Hapones na rehistro sa PISA na may kabuuang pamumuhunang 589 billion peso at 300,000 direktang trabaho para sa mga Pilipino.